sa investigation kung guguluhin mo. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi investigation kung guguluhin mo. Hindi naman. Ayan na mga kababayan, itong si Lacson Pinque, napaamin na po, hindi niya na po naitanggi. Mayroon talagang malitang deliveries at napakarami po nitong malita mga kababayan. At noong bago eleksyon, may delivering nangyaring papunta dyan sa Comelec mga kababayan. Nako, Garcia! Gaano ito katotoo? Mga kababayan, grabe po itong binulgar nito pong mga ex-Marines, no? At ito ngayon ay si Lacson hindi na po nakatanggi. Natatandaan nyo po si Matibag mga kababayan. Di ba si Matibag, ayon nga rito kay pangalan nito, attorney, dating congressman, pangalan nito si Mike Defensor, ay mukhang nag-aabogado, no? Nag-aabogado itong si Matibag dito po mga kababayan sa mga inaakusahan nito pong mga ex-Marines. Bakit mga kababayan? Naku po, may bidyong lumutang. At itong video na ito, magugulat kayo kabayan, matagal na ito naging passers-by lang sa atin noon. Eto pala siya ngayon mga kababayan, panoorin ninyo. Huwag po kayong kukurap. Ang bilis sa'yo na agad ah. Hindi, kanina pa hiningi eh. Kano? Magkano? 121,000. 121,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang eh. Teka, baka kulang. Diyan, dala kong pera. Wala. Oh. Kulang ba no? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Diyan, dala kong pera. Wala. Oh. Nabuking dito itong si Matibag mga kababayan. Sabi nga ni Livito Baligod, ngayon alam mo na puro kasinungalingan ang mga pinagsasabi mo. Maraming mga tao na mahirap man ang buhay ay marangal pa rin. Hindi tulad ng iba dyan na ang yayabang pero puro nakaw naman ang yaman. Mga kababayan, sino kaya ang pinaparinggan ni Attorney Libby Baligod dito sa kanyang post? At mga kababayan, tingnan nyo naman po itong isang senaryo dito. Ang pera po na binayad ay 127,000 at ang tip ay 20,000. Ito po ay ang ama ng isang congressman dyan sa Quezon City na nasa sangkot din po dito sa flood control. At ngayon, ang katabi niyang kulay pula na tawang-tawa mga kababayan, nakakulay pula, abay no other than kundi si Matibag mga kababayan. Naku naman. Kaya siguro mga kababayan, mukhang todo tangge. Nauna na bang pumaldo? Nagtatanong lang ha. Kasi mga kababayan, andyan ka pala Andyan ka pala sa mga event o kung saan dinner ba ito or lunch, no? Isang kainan lang 121. Grabe naman. Para kayong nagpa-Christmas party na niyan. 121,000. Apakayabang po nitong tatay ni yung artista na naging congressman sa Quezon City. At take note mga kababayan, yung Quezon City, halos lahat ng mga congressman dyan. Kaya dapat, kung Mike Defensor, balik ka na dyan sa Quezon City. Dahil dati kang naging congressman dyan eh. Bumalik ka na dyan dahil ang mga congressman dyan ngayon, halos lahat paldo sa balita. No? Sangkot lahat dito sa flood control corruption. Sir Mike Defensor. Ayan mga kababayan, nagkabukingan na itong si Matibag. Kaya naman pala, mukhang nag-aabogado na rito. Grabe po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. At ano ito? Mayroon pong balita, update dito kay Mayor Isko Moreno mga kababayan. Bago yan, magpasalamat po muna ako sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Wala po ako itong bayad mga kababayan pag nag-subscribe kayo at nag-like at nag-share kayo sa inyong mga Facebook, sa mga post or sa mga messenger.
wala pong bayad ito mga kababayan ha. Nililinaw lang po natin, malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator at mga organic at hindi bayaran vlogger. Okay kabayan, salamat ha. Sa mga pag nakarating ka sa dulo ay abangan mo yung kunting pa-surprise ako sa iyo kabayan. Inuna ni former Congressman Mike Defensor ang investigasyon ng NBI sa alegasyon ng mga dati umanong Marines at bagmen ni Zaldico na nagdala sila ng mali-maletang pera sa mga politiko. Ang ahensya nagmumukha raw abogado ng mga akusado. The burden of proof lies with the accuser. Pero para kay Mike Defensor, hindi dapat ang dati umanong Marines ang iniimbestigahan. Hindi ba kayo nagtataka na yung NBI ang siyang nagiging defense lawyer ng mga akusado? Dapat yung ina-accuse o yung sinasabing involved doon sa tumanggap na pera, gumawa ng depensa sa sarili nila. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, pinatotohanan naman ng dating mambabatas ang pahayag sa atin ni NBI Director Melvin Matibag na hindi lahat ng alleged 18 bagmen ay naka-assign kay Zaldico. Minsan naka-assign sila sa isang grupo, sa member of the family, kuminsan doon sa asawa. Pero sa delivery, lahat sila may involvement kasi nagkakaroon ng shifting eh. When I asked them, sabi ko, anong tingin niyo yung minimum delivery? Ang minimum mo namin, sir, mga 500 million. Maximum, mga 4 billion. And this is 3 times a week. And that's about 30. Sa On Point nitong Lunes, sinabi rin ni Matibag na mayroon silang certification na never nagkasama sa pag-deliver si Nako at umano'y ex-marine na si Bernard Tube. Stand by the statement of the Marine who stated that mukhang mali yung timeline na pinagamitan. Defensor ang suporta sa affidavit ng mga umano'y bagman. Consistently, Martin Romualdez is being mentioned. Sergeant Cotesa mentioned him, si Zaldico mentioned him, pero hanggang ngayon di nila pinapatawag at walang kaso. Kinumpirma rin ni Defensor na may mga retired officer na nakausap ang alleged Marines bago ang kontrobersyal na press conference nila noong February 24. Ayon kay Defensor, nasa bansa pa ang dating Marine at whistleblower na si Orly Gutesa. Nanggaling daw ang impormasyon sa dati nitong mga komrad. Manatiling nakatutok. Yan mga kababayan, maganda ito, good news ito. Nandito pa pala si Gutesa sa bansa. Ang problema lang nito, baka ang bad news na ang ilabas ni Gutesa pag sinasabing bumaliktad mga kababayan. Yun ang malungkot, di ba? At isa sa pagkakapansin-pansin nito mga kababayan, sa lahat po ng mga mula pa doon sa Diskaya, nag-umpisa po ito, lagi po si Martin Romualdez. Present po lagi ang kanyang pangalan, Martin Romualdez Zaldico. Kaya tumutugma po ang sinasabi ni BP Inday Sara na itong dalawa lang ito ang talagang ang kumbaga sa Bisaya pa, nagbubuot-buot ba? Nagbubuot-buot sila yung dalawang talagang ang may hawak ng pera ng Pilipinas, mga kababayan. Tugma doon sa sinasabi ni BP Inday. At dito nga laging present lahat ng mga sabihin ng mga nagbubulgar, kahit Diskaya pa yan na muna-una, Gutesa, Zaldico, at ito ngayon na 18 Marines, Martin Romualdez laging always present. Kaya naman pala mga kababayan tong si Paldo Matibag kaya naman pala mukhang naglo-lawyering or nag-aabogado kasi kita nyo naman mga kababayan tong video na ito. Mabilis na yung agad Hindi, kanina pa hiningi eh. Ayan mga kababayan. Alam nyo na ang istorya nito dito, di ba? 121,000 ang kanilang bill sa isang kainan lang. Andyan pala itong si Matibag. Hindi pa siya director ng NBI nito mga panahon na ito mga kababayan. Kasi nga, kailan lang naman siya pumalit yan, di ba? Pinalitan niya si SPO for Santiago or si Judge Santiago. Di ba? So ngayon, ito ay kaya naman siguro, paldong-paldo pala si Sir. Hindi naman siguro totoo na paldong-paldo. At isa pa sa mga gulat mga kababayan ay bago nating rektahin itong ating mga pagbabalita, unahin muna natin ito ha. So si Lacson, alam na natin na umamin talaga. Wala sinasabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi i-exaggerate o hindi i-exaggerate, aminado ka na may malita, Lacson. Ano pang dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin, magpatawag ka na ng investigasyon. Kasi isang delivery ng malita, pinakamaliit na dyan ay
50,000, ay 50 million. Eh, hindi lang po isa eh. Sabihin na lang natin, yung sinasabi nilang 800 billion, eh sabihin na lang natin 3 billion na lang or 4 billion na lang. Wag, yung 805 billion, di ba? 5 billion na lang. Kasi sabi mo, ayaw, wag naman i-exaggerate. Pero aminado ka na mayroon. O di sige, 5 billion na lang. Yung 5 billion ba, hindi ba yung karapat-dapat na kaso na ng plunder, pandarambog? Eh, milyon-milyon nga lang doon sa kila na pulis, di ba? Hindi pa yata umabot ng ilang billion yun eh. Eh ito, billion-billion, trillion-trillion na nga, Lacson eh. Sabagay, ayaw mo ma-exaggerate. Mukhang mukhang allergic ka sa mga exaggeration. Di ba? Parang katulad din ito sa school bukol, si Joe. Hindi. Slip of the tongue lang yun. Pag ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Kailangan kong yung mabuti para sa bansa, doon tayo. Mabuti para sa bansa. Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, para ba sa bansa yun? O para sa ibang bansa? Kapal mo naman magsalita ng ganyan Soto, parang, alam mo yun, itong mga argumento ni Soto, mga kababayan, parang pang batang walang isip, no? Hindi mo ito iisipin sa mga sino ba naman ang hindi magmamahal sa Pilipinas na Pilipino? Taga Pilipinas ka, Pilipino ka? Anak ng tipa ka naman, Epekto ba ito ng mali-malita, school bukol? Kaya nabubo na kayo, naging na kayo? Wala na kayong sahulog magsalita? Di ba? Si John Vic Remulla, sasabihin, peaceful na raw, maayos na raw. Si Anticler, ganun din. Alam nyo yun, para kayong out of this world. Parang ginagawa nyo yung mga tao, managinip na lang kayo na managinip. Para pagising ninyo, presidente pa rin si Marcos. Ganun ang gusto nyong ipaano sa mga tao, nakakahiya. Wala na kayong kasensense, Wala na talaga kayong kasensense magsalita. At speaking dito, tingnan nyo naman mga kababayan na yun. Sige nga, ano dito? Ano ang punto mo dito, Soto? Pag ang isang Pilipino hindi kumakampi sa Pilipinas, nasasaktan ako. Ay dapat ka lang talaga masaktan. Di ba? At kung ang isang Pilipino ay traidor sa Pilipinas, masakit yun. At yung ginawa kay Tatay Digong, pagtatraidor yun. Bakit? Si Tatay Digong lang naman ang totoong nagmalasakit sa ating bansa. Palibhasa, Duterte lang ang may malasakit, kaya ngayon anong ginawa nyo? Pinatapon, pinakidnap nyo papuntang dahig. Bakit? Kasi nga, allergic kayo. Allergic kayo na mayroong nagbubulgar sa inyong mga baho, mga pagnanakaw sa gobyerno. Pare-pareha sila mga kababayan. Ito din si Anticler, ganun din, magsalita, wala daw krimen. Ganun din si yung pangalan nun? Si John Vic, di ba? Mababa daw ang krimen. O ito, ano mababa dyan? Isko Moreno Security Escort killed by riding in tandem. Ito mga kababayan, may video yan na yung balita na yan, nasa na yon? Nawala ang video. Ito. Nakakagulat ito Dati wala na ito halos, ngayon ito na naman. A member of the security detail of Manila Mayor Isko Moreno was shot dead by a motorcycle riding gunman in Tondo, Manila early Sunday. The victim was identified. Fake news ito. Pag si pangalan nun, si John Vic ang paanoin mo dito, fake news yan. Walang ganito. John Vic Remulla, pati si Anticler. Fake news sa kanila yan, walang ganito. Di ba? Di ba mga kababayan? Fake news sa kanila to. Tingnan na natin yung comment dito May mga comment dito patunay na crime rate is lower than before. Sabi nitong isa. Ayan Yes, parang dati lang lahat sisi sa dilawan. Kita nyo? Maraming hawa-hawa lang yan, yung mga pag-uutak nila, kita nyo mga kababayan? Di ba? So sasabihin nila ngayon, wala daw, kunti lang daw ang crime rate ngayon.
as George Capistrano, a 56-year-old retired police officer who was part of the mayor's security team. Police said the riding in tandem shooting happened around midnight outside the victim's house at the corner of Salonga and Buendia streets. Authorities have launched a manhunt for the two suspects who fled the scene, while investigators continue to determine the motive behind the shooting. Ayan mga kababayan, isa daw po itong security aid ni Isko Moreno, Mayor Isko ng Maynila, ano ho? Chinugi dyan mismo sa harapan ng kanyang bahay, grabe. Dati nawala na ito. Mayor Isko, medyo kailangan mo na siguro ano rin, no? Laging magpatupad ng curfew. Isa yan sa, alam mo, nung panahon mo nung una, tsaka kay Tatay Digong, ang ganda na ng Maynila, halos ano na eh. Wala na halos mga ganyan-ganyan eh. Dahil ano, masyadong visible ang mga pulis, no? Masyadong visible noon. Ngayon, ayan, dati pang pulis yan, no? Na security detail ni Isko Moreno, ni Mayor Isko. Kaya ano kaya yung ano dito, no? Nakakalungkot dahil ito po ay isang ano eh, isang retired na to, di ba? Supposed to be ano na to siya eh. Kahit papaano eh malamang tumatanggap na rin to ng konting pension niya para sa kanyang pinaghirapan. At ngayon, ito, hindi niya natamasa. Hindi natin alam kung ano yung totoong motibo nito. Wala pa namang detalye, no, mga kababayan. Pero, nakakalungkot para dyan sa ano, kasi kahit paano, dati rin tayong naging vlogger dyan sa Maynila, mga kababayan. Ano, dati rin tayo dyan nakafocus noon. At malamang, kilala ko pa sa mukha ito, itong pulis na ito. Kasi dati itong pulis. No? So, yan ang balita natin na sinasabi ni John Vic Remulla na wala daw masyadong krimen sa ating bansa. Ano yan, John Vic? Ito mga kababayan, tunguhin na natin ang ating pangunahing putahe ngayon sa araw na ito. Ito nga pong si Trililing, si Martin Romualdez at si pangalan nito, Kumilik Chairman. At ang Kumilik nga po mukhang may delivery din pala ng mga panahon nila. Panoorin natin mga kababayan. Kay Bunuan pala ito. May Bunuan. Ito namang isa. Ito sa eleksyon. Panoorin natin. Ilang maleta tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. Sa COMELEC, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa COMELEC at kanino po i-deliver? Saan? Saan COMELEC? Bali si chairman ng COMELEC. Sino po? Garcia. Chairman ng COMELEC po. Garcia. Ay, chairman ng Kumilig Garcia, na-deliveran ka din daw ng malita, sir. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sa sasakyan, pa rin dinikit niya lang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Nako, 2 beses pala, hindi pala diniliberan sa Comelec. Siya pala ang nakipagkita sa Maidas Hotel. Talaga naman, ayan na, naglalabasan na. Kaya naman pala mga kababayan, si Abante talo na, panalo pa. Talo na, nakaposisyon pa. Diba? Ilang maleta tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. Oy! May bonus pala mga kababayan, before and after. Sana all. Sana all talaga. To, before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang gano'n. Tigda-dalawa po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, ito, magkano sa tingin nyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Doon na Sa yun. kanila po. Sige. Nakikurious ako doon sa Rimowa kasi ang mahal nun eh.
Original po ba na Rimowa yon o galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga Divisoria po. may maihatid eh, no? Baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, dalawa nung una na ang tiglalaman ay 35 to 40. Oo, kasi talaga alam nyo mga kababayan, yung mga malita, mamahalin din yan, lalo yung mga tatak na yan. Ano, Rimowa ba yon? Parang nakita ko na nga yun, di ba? Mamahalin yan eh, pero yung pala, galing lang sa mga Green Hills, yung mga Class A, no? So yun lang yung mga parang imitation. Tingnan natin kung magkano nga ba ang laman at ilan ang na-deliver. Hindi pala na-deliver, kumbaga siya pala ang pumupunta sa hotel nakikipagkita kay boss sa saldi ko. Ihatid eh, no? Baka buy one take one pa yun. No? So, linawin natin, dalawa nung una na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70 plus pagkatapos 35, 35, 70. So, 140. Ang total. Ito ang DWAY. 140 mga kababayan, ang laki ha. 140 malaki eh. Ito naman, magkano rin naman to kaya ang pumaldo dito? Sino kaya ang pumaldo nito? Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. May dagdag ko pa rin po sir doon sa Nako, sa bahay ni Kong Romualdez mga kababayan, ito na, magkano naman kay Kong Romualdez? Ilang malita, Kong? bahay ni Kong Romualdez. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo sir. Nako, Kimbot! Ikimbot mo, Kimbot! May malita ka rin pala. Mali-malita po. Siguro kuwan talaga po yun, marami po. Hindi lang 10. Nako, ang dami. Nako, May coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang dun may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Ito ang DWAY 1332 kHz. Grabe mga kababayan, ano? Kay Romualdez at dito kay Kimbot. Nako, ito, sino pa ito mga kababayan? Si Yusik Bunuan po, sir. Nako, si Bunuan. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. 8 maleta, tas 3,000 binigay? Meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary? O yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? And, mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Kaya na. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Yun. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung ano ko, yung security. So dahil driver, ano po yung ano namin, pag nagbababa kami ng malita,
tumutulong na rin po ako. Yung ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping, papunta rin sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusek Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusek Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Galante, ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o Malita maleta? po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba, walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galanting pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng... I mean, aminin na natin, di ba? Meron naman ganyan for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. Oh. At least honest si sir, di ba? Yes. Ayan mga kababayan ha. Hindi mo naman galante pala kasi 3,000 lang si Bunuan binigay. Talo pala si Bunuan ito. Itong tatay ng congressman at kasama nga si Matibag katabi niya yan. Nagtip 20,000. Kumain lang itong mga ito 20,000 ang tip. Samantalang kay dito sa mga dinilibera nila, ito lang si Bunuan ang nabanggit na nagbigay ng tip 3,000 lang para sa kanilang mga boys, di ba? Grabe talaga mga kababayan, no? Ito, panoorin pa natin. Si Trillanes naman ito mga kababayan. Ito nga pala ang mga video na napapanood natin. Exclusive po ito sa courtesy ng Banateros, sa programa po nila ito. At syempre nandito ito naka-upload sa Isiminay sa DZER. Maraming salamat po pala sa Isiminay at DZER sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Subscribe na po kayo. At sa mga sa Banateros po, sa pangmunungan ni Boss Banat Bay, mga kababayan. Tuloy natin. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Nako, si Trillanes na naman. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na Uy, kasama pala ito sa sa Magdalo mga kababayan. Pakinggan natin. Ano sinasabi ni Sir? pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa townhouse. Saan yung townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes, opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ba ata siya congressman? No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero... Si De Lima mga kababayan, yari na. Deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung may... Naiinis, sir. Naiinis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali Oo, sinungaling. at sinungaling. Oo. Mukha nga inis si sir. Sino pa? Kasi
hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po sir no, ordinaryong mamamayan lang po ako, paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. It makes sense yan mga kababayan, ano? Hindi niya po pwedeng malaman ang bahay ng mga yon, no? Kung hindi mo naman alam talaga. Bakit? Kasi nga, ordinaryong mamamayan ka lang. Sino ba sa atin nakakaalam sa mga bahay ni ganitong politiko? Sige nga, bihira naman yun eh. Unless kung kilala mo at taga doon ka rin sa lugar na yon. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba sir? Sino pa po ang ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Yun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganun sir, nung ako yung ano diyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata diyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. No. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita ko. Sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. Grabe ka, Soto. Kaya naman pala si Soto, mga kababayan. Kaya naman pala, ganito na ang kanya mga pananalita. Kasi nga, direkta mismo si Saldico ang nag-deliver kay Soto. elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ano? ito pong building na ito kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko lang alam sir. Kasi O mga kababayan, alam ko dati, nagmi-messenger pa ako noon, back 1995, I think, 1994. Mayroon akong opisinang pinupuntahan dyan sa Senator Soto. Dyan sa Diplomat Building yata yan, dyan sa may Baclaran. Hindi ko ako nagkakamali kung yan din yun na sinasabi nila, na pinuntahan nila. Ginagawa niya Itbulaga eh. pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng
ng pick up yung mga dalawang sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako sir. Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon? Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Saan ang pera nang galing? Kung totoo ito na mayroon nang galing sa Bucor. Mga kababayan, baka mayroon pa dyan nakakaalam sa Bucor. Tuloy pa ba ang dating kalakaran dyan? Yung mga tinanggal na ni General Bantag, yung mga kubol, di ba tinanggal na yun? Nagbalikan ba mga kubol? Teka sandali, yung balita natin nung nakaraan parang imbis na kubol, mukhang ginawa na yata ang mini hotel ni short ni Katapang yata yung Bucor na yan Di ba? Yun yung huli nating nabalitaan ginawang mini hotel. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ni... Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, saan galing yung pera? Paano nagkaroon ng ganung karaming pera, na malimalitang pera, itong Bucor? Di ba? Paano mga kababayan? Yung Bucor ba, ngayon, sapat na sapat ba yung mga pagkain dyan? Napakagaganda ba ng mga facilities? Kasi kung titingnan ito, magbabasihan ng sinasabi ni Sir, na may pera pala dyan. Napakadaming pera na dinala galing dyan papunta kay Saldico. At papunta na saan yun? Ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Nako, yung Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tigsay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Nung panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Nako? Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Dasmariñas Village. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir.
Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman, tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Nako. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses. Si Sir 2 beses. Nako. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano? Mga kababayan, baka ito na siguro ang sagot sa mga tanong ng taong bayan na saan kumukuha ito si Trillanes ng kanyang panggastos. Pabalik-balik ito papuntang Dahig, Netherlands, na wala naman itong trabaho. Mga kababayan, ano ho? Maaari ba na ito na yung kasagutan dyan sa mga tanong ng taong bayan? Posible ba ito, mga kababayan? Sa tingin ninyo, pakisagot nga. Ano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga... Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 m? talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Hindi yung maliit. Oo. Makapal mga paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran?
Di ba, unang-una, nagdemand na Siyempre, kami, ano po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, korupsyon. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Ayan mga kababayan, ito ang matindi dito sa pangyayaring ito. Maganda ito dahil matindi po pala. Umamin na si Lacson at wala na pong kawala dito mga kababayan. Kaya naman, enjoy na po tayo mga kababayan dahil entay-entay na lang po tayo sa 2028. At itong ang si Comelec chairman, dapat ito talaga masibag. At ang panukalangan ni Attorney J.V. Hinlo ay magkaroon ng yung para bagang hybrid. Manual yung butuhan, manual yung bilangan, tapos yung pagtatransmit na lang, yun na lang yung magiging mga kababayan, yung magiging automatic. Halimbawa, nabilang na dito sa presinto, sa kanila ngayon i-automatic pagka i-transmit na lang. At least alam na natin sa presinto pa lang. Sang-ayon ba kayo dyan mga kababayan? Ganun na lang gawin. Kasi kung hindi natin alam doon, ay alam naman natin, di ba? May issue tayo dyan eh. Yun na ang pinalutang dati ni Attorney Respicio, di ba? Mga kababayan. Kasi wala na po silang magagawa. Tingnan nyo po ang taong bayan ngayon, no? Tingnan nyo po ang taong bayan ngayon, no? Ito po, Lands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot. Grabe, kinikilabutan ako mga kababayan. Tingnan mo yung tao na yan, no? Diyan pa lang yan sa dahig, ha? Grabe, as in, ganito karami ang mga Pilipino. Naku, suruin na talaga ito. Wala pong makukuha sila sa OFWs. Lahat po Sara Duterte talaga ito. Na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat, Lance. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan. Grabe, tingnan niyo naman yung tao na yan, oh. Ang lawak mga kababayan ng nasa sakupan. Diyan pa lang yan po sa dahig, ha. How much more sa ibang mga lugar pa, lalo niya sa Middle East na walang pakialam si Marcos, mga kababayan. Di lahat yan, puro Duterte at Sara yan, mga yan. Naku, kaya ngayon nagkakaagawan na po. Marami na pong nagpaparamdam kay BP Inday Sara, mga kababayan. Marami na pong nagpaparamdam kay BP Inday Sara ngayon na gusto pong maging senador, no? Si Attorney Guanzon na-pronounce na nagtatakong senator. May mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line out for your senatorial slate sa 2028? Meron. So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila lumapit, including Attorney Guanzon? Apat na. Meron ako. Including si Attorney Guanzon, 4 na ang mga politiko na nagpaparamdam kay BP Inday Sara. Ni-recruit last year. Bukod pa sa ni-recruit ni BP Inday. But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, papayaan natin siya mag-desisyon. Ito pa mga kababayan, umiiyak sila dito sa picture na ito. Dali, balhintas Davao, mga bay, mitam. Balhinta sa Davao, lipat daw tayo sa bahay sa Davao, mga kababayan. Buong si Vice President Sara Duterte sa usa ka coffee table book signing didto para ni sa 90th anniversary sa iyang opisina. Para sa asa ka ning coffee table book, atong paminawan ang kompleto mga detalye gikan kang Bril Montalvo sa News 5 Mindanao. Bril, kumusta naman si VP Sara?
Chiki, gitambungan ni Vice President Sara Duterte ang OVP pop-up exhibit o coffee table signing activity karong adlaw diri sa usa ka mall sa Davao City. Dinhi giila o gipasidunggan ang mga ligasiya nga nahimo sa kanhing mga Vice Presidente sa nasod Pilipinas. Personal sab nga gipang permahan ni VP Sara ang usa ka libro nga adunay titulo nga First in Line nga gipanghatag sa mga Davaoenyo. Mabasa sa maong libro ang mga kalampusan ug gibida sab ang mga nabuhat sa mga kanhing Vice Presidente. Personal sab kining gitambungan ni Pampanga 2nd District Congressman Gloria Macapagal Arroyo kinsa nahimo sab nga Vice Presidente ay siya nahimong presidente sa nasod. Chiki ang maong aktibidad dungan nga gipahigayon sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Subay usab kini sa ika-90 nga anibersaryo sa Office of the Vice President karong iga. Sa karon Chiki, bago ay lang nahuman ang event diri sa OVP o karon lang pod bago ay lang nahuman ang among gipahigayon nga ambush interview kay Vice President Sara Duterte o usa sa ato mga gipangutana kaya VP Sara mahitungod ni ining iyahang mamahimong running mate or Vice Presidente karong 2028 elections o sumala ni VP Sara nga dili sa daw niya panganlan kining iyahang maong running mate apan giingon niya nga aduna na siya possible nga mahimo niya nga VP karong umaabot nga 2028 elections ug kusasab nga napangutana Chiki kabahin ni ining mga senatorial slates niya. Og sumala ni VP Sara, aduna na day upat ka mga politiko nga mudagan og pagkasenador karon 2028 nga buot na mahimong kabahin sa iyahang senatorial slate karong 2028 og sumala ni VP Sara ihapang huna-hunaon kung ilakip ni niya ang maong upat ka mga personalidad. Chiki. Muragwa lagi siya na bother anang iyang impeachment complaints Bril no? Yes, tama ka diha Chiki no, napangutana po nato kay Vice President Sara Duterte kining himuon niya nga response sa House of Representatives kaning deadline karong Lunes mahitungod sa iyahang impeachment ug sumala ni VP Sara atangan na lang daw kung karong Lunes kung mag-submit ba sila og kaning counter affidavit nga didto sa House of Representative kaya karong Lunes na ang maong deadline ni Ana Chiki. So atangan nato karong Lunes kung mag-submit ba ang iyahang opisina Chiki. Okay, kung dili siya mag-submit, magpadayon naman naghihapon ang proseso, mas paspas pagani, magpadayon ang proseso. Pero sa pagkakaroon, daghang kayong salamat, bye ha. Tangan nato karong Ayan mga kababayan, ito pong si Vice President Sara Duterte ay kasama po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa isang event nga po dyan sa Davao. At yun nga, tinatanong siya dito, tinanong daw si Vice President Sara Duterte, Vice President Sara Duterte kung hindi ba siya bother sa kanyang impeachment. Mukhang hindi naman daw siya bother at abangan na lang bukas kung sasagot pa siya. Para sa akin mga kababayan, kahit hindi na pumunta si Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang mga abogado na lang para lang may sagot lang sila. Yun lang naman, abogado lang yan, wala namang problema yan no. Yun lang diyan, maghain lang sila para ma-extend no, para sumakit lalong ulo, para mas lalong tumagal. Para matorture ang mga utak nitong mga malita paldugang. Di ba makabayo-bayo man lang tayo? Para masakit-sakit din ang ulo nila. Kasi nga, sagsagaran ni VP Inday Sara. So, sila naman ngayon, magsumiti rin kaagad sila para 11 days lang. Si VP Sara, pagkatapos magsumiti nila, another 10 days na naman. Aabot na yung katapusan nitong December. Hindi pa rin maumpisan yan dahil marami pa ang mga technicalities na isasampa ni VP Inday Sara. So, yan na nga po mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Sino-sino mga pumaldo? Nako si Comelec, nako si Trillanes, nako si Tito Soto, nako si Dillimao mga kababayan. Si Kimbot, grabe, si Martin Romualdez. At si Lacson, inamin niya na talagang may delivering malita pala talaga. Wala na pong kawala. Kaya Lacson, pati si Tuta Soto pala mga kababayan, grabe. Wala na. Iano mo na Lacson, buksan mo na yung investigasyon. Bukas, magantay kami sa Blue Ribbon. Sabayan mo na yung impeachment para naman
magkaroon ka naman trabaho dyan. Oh, sayang din yung mga mali-malita. Hindi naman ikaw kasama sa mga nabanggit. Maraming salamat po mga kababayan sa mga tumutok ngayon. Punta na natin ang mga gustong magpa-shoutout. Mayroon ba rito gusto magpa-shoutout? Tingnan natin, nasa na? Ito yung mga gustong magpa-shoutout. Shoutout diha sa inyo ha. Ayan. Basahon na to. Nasa na ba yun? Basahon na to. Good morning, Sir Bimar. Watching you every morning here in Maryland, USA. Shoutout. Thank you so much. Sabi ni Lynn Bugas. Thank you rin po, Ma'am Lynn Bugas. Shoutout dyan sa inyo sa Maryland, USA. Watching from Singapore. Ayan, si New A35. Uy, shoutout sa iyo, New A sa Singapore. Hariraj Dula, nakashare na ako. VMR, watching from London, United Kingdom. Uy, Great Britain. Shoutout sa iyo, Ma'am Hariraj Dula. Salamat sa pag-share. Mag-share na rin kayo, guys. Wala pong bayad yan. From USA naman, si Hospicia Tayuni. Salamat sa iyo, Ma'am Hospicia Tayuni. At always listening listening you in silent kasi busy me from Turkey. John Official. Shoutout sa iyo, John Official. Ingat po kayo dyan sa Turkey. Watching from Cebu. BMR, magandang hapon. Leads. Oy, shoutout sa inyo dyan sa mga taga Cebu. Ito pa. Maayong tanghali, BMR. Bakit iting screen? Wala. Hindi ko alam. Bin Bonsolan. Shoutout sa iyo ha. Hindi ko alam. Watching from Quezon, Vimar, lagi po akong nanonood sa iyo. Baka yung cellphone mo lang. Tony Rose Flamiano. Shoutout sa iyo, Tony Rose Flamiano sa, taga saan dyan? Quezon. Uy, mga taga Quezon. Masarap dyan yung mga malapit sa dagat, yung mga isda, sariwa. Magandang umaga po, Vimar. Pa-shoutout naman po ng video New Vista Homes, Bagumbong, Caloocan City. Uy, ang ganda dyan ha. Araceli Ligaspi, shoutout po sa inyo dyan sa New Vista New Vista Home, Bagumbong. Balita ko, mura mga bahay dyan, no? Good morning, Sir Vimar, Maalo Session. Ganon din sa iyo, good morning. Hello, Vimar, Ate Charilo, ang ating member. Hello din, Ate Charilo, ho. Mabuhay po kayo, watching from Davao City, home of Duterte. Sabi ni Marcianito Junior, sorry. Ayan, watching, sabi naman ni David Tubi pala. Salute to the 18 Marines and the upcoming one. Sabi ni Lorna Almighty, taga Sangkas, ma'am. Support for Sara Duterte, no skip ads. Nidina Luntayaw, Vinaflor. Uy, thank you, no skipping ads. Thank you sa inyo, ma'am. Agree po ako sa sinasabi mo, sir, na mabigat kalaban. Sadya po mahirap kalabanin ang mga mali-malitang trilyon. Sabi ni Rosario Manalansa. Remulla is very good in embinting story of commentary. Dang Papadang. Shoutout sa iyo, Dang. Okay, go, Sir BMR. God bless. Sabi ni Solidad Zatarin. Shoutout sa iyo, Ma'am Solidad Zatarin. Lord Jesus, save the Philippines and the whole world. Pray for us. Amen. Sabi ni Catalina Ayuyaw. Ayan, si Maalo si ulit. Ayan, nakunin. Hindi ko na ano yun. Sana po totoo, masaya akong totoo po yan. Sabi ni Rosalinda, count me in. Sabi naman ni Ramir Sanawi, Aida Misunaga, sana makulong na mga yan. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan ng comment. Kung gusto nyo pong ma-shoutout, paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section. Muli, mga kababayan, ito sa BMR Channel, pansamantalang magpapaalam, at always, kung nakarating ka dito sa dulo, comment ka po, pa-shoutout, at lagay mo yung lugar kung taga-saan ka para malaman natin kung saan nakarating ang ating mga video. Guys, makikisuyo, pakishare po, wala pong bayad yan. Subscribe na po sa hindi pa subscribers. Like nyo na rin mga kababayan para tumaas po ang engagement natin. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa amin na mga content creator. Hindi po kayo magbabayad, wala pong pera na involved dito. Makikisuyo lang po. Thank you. Bye-bye. Pilipinas, bye-bye as always.